Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, may nakita po akong article na sinabi ni Tatay Digong kay BP Sara na gusto ko na kung mamatay man ako, gusto ko mamatay sa Pilipinas. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilagay lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Sa isang article na basa ko sa internet, sabi ni VP Sara na sabi ng kanyang ama na si Tatay Digong, kung mamatay naman ako, gusto kong mamatay doon sa Pilipinas. Ibig sabihin gusto talaga umuwi dito ni Tatay Digong kasi napakahirap din guys no, sa kanyang edad na 80 years old, nandoon siya palagi sa kulungan, sa dahig, hindi siya makalabas, wala siyang kausap. I can't imagine na si Tatay Digong ay nahirapan internally, no? Feeling loneliness, kalungkutan, malayo ka sa family mo, hindi masyado makabisita. So naintindihan ko naman, sabi ni Tatay Digong na gusto niya talagang umuwi dito. Kahit makulong siya, okay lang daw, basta dito siya makulong. At least mabisita siya palagi ng kanyang mga supporters at pamilya. Ang iba naman sabihin, akala ko Tatay Digong matapang ka, bakit ngayon nagdradrama ka? I think hindi siya nagdradrama guys. Sa later part ng kanyang buhay sa ngayon, na may edad na talaga siya, na-realize niya ang value ng time. Ang time hindi na kasi pabor sa kanya kasi may edad na siya, 80 years old na siya. Nag-birthday siya March 28, 2025. Nasa loob pa siya ng kulungan, ang nakabati lang ang kanyang anak na si Inday Sara, ang kanyang asawa at anak na si Katie. So, hiling ko lang kay Tatay Digong kasi hinihintay niya ang trial niya ay maging malakas, maging malusog at patibayin niya muna ang kanyang sarili. Alam naman natin kahit paano maraming ding natulungan si Tatay Digong bilang presidente natin, kaso lang may mga na-violate din siya ng mga rights, mga biktima ng extrajudicial killing at dapat talaga sagutin niya sa tamang venue doon nga sa ICC, at kung mapatunayan may sala siya, dapat niyang pagdusahan at pagbayaran doon. Kung wala naman, because of consideration, ay pauwiin siya dito immediately dito sa Pilipinas. Every time class may narinig ako na gano'n, kahit hindi pa siya maedad isang tao, naawa ako kasi alam ko napakahirap mag-isa sa loob ng isang kulungan. Wala kang freedom, wala kang makausap at ang isipan mo ay iba-ibang uri ng mga bagay na pumapasok. Yun din ang naranasan ni Tatay Digong. Tao din siya guys, no, na nahihirapan, normal lang talaga. Iba nga nagsusuicide kasi hindi na nila kaya ang kanilang loneliness, no, at kalungkutan sa loob ng bilangguan. Sana po wag gawin ni Tatay Digong at saka mapabuti siya ng kanyang kalusugan. Yun lang po guys, please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Kita-kita po tayo guys sa sunod na video. Paalam.